Express ito ang tanong na bumabagabag ngayon sa maraming solid na taga-suporta ni Kai Sotto. Kung buhay na buhay pa ang NBA Dream, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin inanunsyong bagong team? Unang dapat linawin, hindi ibig sabihin na walang team announcement ay tapos na ang pangarap. Officially, nag-expire na ang kontrata ni Kai sa Koshigaya Alphas pagkatapos ng 2025-26 season at inilagay siya sa B-League free agency list noong May. Sa farewell message niya, sinabi rin niyang hindi pa tiyak kung saan siya susunod. Kaya sa ngayon, free agent siya batay sa mga pampublikong announcement. Wala pang confirmed NBA, G-League, NCAA, o bagong overseas club. Pero hindi rin ordinaryong bakante ang sitwasyon. Matapos hindi ituloy ang 2026 NBA Summer League, lumabas ang ulat na NCAA Division 1 ang sinusubukang alternatibong ruta ng kampo ni Kai. Ang malaking hadlang, kailangan yan ng professional participation and amateurism reinstatement waiver dahil naglaro na siya bilang professional sa Australia at Japan. Habang hinihintay ang clearance, mahirap mag-commit sa ibang professional team dahil maaaring maapektuhan ang college eligibility. At hindi performance collapse ang dahilan. Sa huling B-League season niya, nag-average si Kai ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists, and 0.9 blocks sa 28 games, habang 52% ang shooting. Ang tanong ay hindi kung may laro pa siya. Ang tanong ay kung aling landas ang pinakamabilis at pinakamatalino papunta sa NBA. Kaya ang tamang update, walang confirmed team, walang confirmed NCAA school, at walang confirmed NBA contract. Pero may malinaw na direction. Subukang gamitin ang huling posibleng NCAA window bilang bagong showcase. Delikado ang paghihintay pero maaaring strategic ito, hindi kawalan ng interest. Ka-Express, madaling gumawa ng ingay at sabihin bakit hindi na lang pumirma si Kai kahit saan. Pero kapag sinuri ang timeline, mas komplikado ang nangyayari kasi simpleng walang gustong kumuha sa kanya. Noong May 12, inanunsyo ng Koshigaya Alphas na matatapos ang kontrata ni Kai matapos ang 2025-26 season at mapapasama siya sa free agency list ng B-League. Umabot hanggang May 31 ang kontrata. Pagkatapos ay naging bukas ang susunod niyang hakbang. Sa sariling mensahe ni Kai, nagpapasalamat siya sa Alphas sa pagkakataong makabalik matapos ang ACL injury at inaming uncertain pa ang kanyang future. Iyon ang huling malinaw na official club update. Tapos na ang Koshigaya chapter pero wala pang kasunod na organization pinakilala. Mahalagang sabihin din na maganda ang naipakita niya sa pagbabalik. Ayon sa official B-League profile, naglaro siya ng 28 games at nagsimula sa 27. Sa average na 28 minutes, gumawa siya ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists, and 0.9 block. Pumasok ang 52% ng kanyang field goals. Para sa isang 7'3" center na galing sa major knee injury, may malinaw na value ang production na iyon. Size, finishing, rebounding, passing flashes, and interior presence. Kung stats lang ang pag-uusapan, may argumento siyang bumalik sa Japan, lumipat sa Korea, o kumuha ng ibang professional offer. Pero ang reported priority ay hindi lamang magkaroon ng trabaho. Ang priority ay makahanap ng pathway na muling maglalapit sa kanya sa NBA. Dito pumapasok ang NCAA plan. Noong March, iniulat na pinag-aaralan ni Kai ang NCAA Division 1 bilang mas mahabang ruta papunta sa NBA. Noong July, mas naging specific ang report. Hindi niya itinuloy ang Summer League at kailangan niyang makakuha ng professional participation and amateurism reinstatement waiver. Dahil naglaro siya sa NBL at B-League, hindi automatic ang eligibility. Case by case ang pagsusuri at walang inilabas na public timetable kung kailan matatapos ang proseso. Yan ang unang malaking dahilan kung bakit wala pa siyang team. Naghihintay siya sa isang desisyong maaaring magbago sa buong direction ng kanyang career. Kapag pumirma siya agad sa isa pang professional club, maaari niyang isara ang NCAA option bago pa malaman kung aprobado ang waiver. Kaya posibleng nakahawak muna ang kampo niya sa mga professional choices habang inaayos ang dokumento. Analysis ito batay sa sitwasyon, hindi kumpirmadong pahayag mula kay Kai o sa kanyang agency. Ngayon, realistic na ba na makuha ni Kai ang NBA opportunity ngayong taon? Posible, pero hindi ito dapat ibenta bilang siguradong mangyayari. Mas tamang tawagin itong target kaysa prediction. May tatlong posibleng paraan. Una, kung mapubahan ang NCAA waiver at makapili siya ng Division 1 program, magkakaroon siya ng US-based platform.
coaching environment, and regular exposure sa scouts. Hindi iyan automatic NBA ticket, pero mas madaling suriin ng teams ang movement, conditioning, and defensive adaptability niya sa American game. Maaari rin siyang magkaroon ng malinaw na role sa programang nangangailangan ng legitimate 7-footer. Pero critical ang timing. Ayon sa ulat, kailangan ni Kai ang special na reinstatement waiver dahil matagal na siyang professional. Meron din paparating na age-based eligibility framework na maaaring lalong magpahirap sa kanyang college option kapag naantala pa ang proseso. Kaya posibleng ito na ang pinakamahalagang administrative decision sa kanyang career. Hindi lang kung anong school ang pipiliin niya, kundi kung papayagan ba siyang maglaro. Pangalawa, maaari pa rin magkaroon ng late NBA-related opportunity kahit tapos na ang Summer League. May training camp invites, Exhibit 10 deals, and G-League pathways na minsan ibinibigay sa mga player na hindi nakita sa Las Vegas. Pero sa kasalukuyan, walang credible report na may particular na NBA team na nag-alok kay Kai ng ganitong kontrata. Kaya anumang Lakers, Heat, Warriors, Sixers, o ibang NBA team fit ay analysis lamang hanggat walang official transaction o report mula sa legitimate NBA insider. Magandang pag-usapan kung saan siya babagay pero hindi yon dapat ipresenta bilang tunay na negotiation. Pangatlo, maaari siyang bumalik sa isang malakas na Asian or International League kung hindi mapubahan ang NCAA eligibility. Hindi iyan kabiguan. Sa edad na 24, maaari pa rin niyang palakasin ang katawan, bilis ng paa, and defensive consistency habang nag-iipon ng healthy game film. Pero habang tumatagal, mas tumitindi ang competition mula sa mas batang prospects na pumapasok taon-taon sa draft, Summer League at G-League. Ano naman ang kailangan niya ipakita para seryosohin ng NBA teams? Una, availability. Matapos ang ACL injury, kailangan ng mahabang stretch na healthy siya at kayang humawak ng physical schedule. Ikalawa, defensive mobility. Sa modern NBA, ang center ay pinipilit lumabas sa perimeter, mag-contain ng guards at mabilis bumalik sa rim. Ikatlo, shooting range. Hindi kailangan maging volume 3-pointer shooter agad, pero makakatulong ang reliable mid-range and corner 3 upang hindi siya maging sagabal sa spacing. Sa nakaraang B-League season, 2 3-pointers lamang ang naipasok niya sa 10 attempts. Malinaw na interior scoring pa rin ang pangunahing sandata niya. Kaapat, simpleng winning role. Screen hard, roll decisively, rebound, protect the rim, make the extra pass, at huwag maghabol ng highlights. Ang 3 assists kada laro ay magandang sign na lumalawak ang kanyang playmaking. Pero ang 0.9 block ay nagpapakita kailangan pa niya maging mas consistent bilang defensive anchor. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.